Welcome back to Hoops and Dimes, kung saan pinag-uusapan natin ang lahat tungkol sa basketball. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang power rankings para sa 2025-2026 season at ngayon ay pag-uusapan natin ang team ng Washington Wizards. Sa mga lumabas na power rankings mula sa iba't ibang basketball analyst at sites ay naglalaro sa rank 20 hanggang 29 ng Washington Wizards na siyang naging batayan ko rin bakit ko inilagay ang team sa aking rank 29. Matapos ang isa na namang mabigat na season, muling nakatutok ang Washington Wizards sa kanilang rebuilding journey. Pero ngayong taon, may bagong mukha at bagong pag-asa para sa DC. Sa ating NBA team analysis, titignan natin kung paano magko-complement ang kanilang young core at mga veterano at kung ito na ba ang simula ng kanilang pag-angat. Dalawang sunod na season na mabigat para sa Washington Wizards mula sa 15-67 win-loss record hanggang sa 18-64 ay muli nilang na-miss ang playoffs. Pero ngayong taon mukhang may bagong simula at bagong direksyon ng franchise sa DC. Ito ay pag-asa para sa mga fans ng team. Ang mga bagong dating sa kanilang off-season moves si CJ McCollum at Cam Whitmore. Ganun din ang bright spots ang kanilang mga rookies na si Alex Sarr, Bob Currington at syempre ang kanilang 6th overall pick na si Trey Johnson. Alam naman natin na kapag rebuilding ang team, ang laging tinitignan ay ang mga sumusunod na mukha ng franchise. Para sa Washington Wizards, tatlong pangalan ng sentro ng kanilang kinabukasan. Ito ay sina Trey Johnson, Alex Sarr at Bob Currington. Unahin natin ang 6th overall pick na si Trey Johnson, isang natural born scorer na kayang umatake sa lahat ng level sa court. Mid-range, sa ilalim ng ring at mula sa labas, siya ang pwedeng maging bagong go-to guy ng koponan. Malaki ang upside at inaasahan ng Wizards na siya ang magiging cornerstone ng franchise sa mga susunod na taon. Isunod naman natin si Alex Sarr. Nakita naman natin noong nakarang season ang kaya niyang gawin para sa team. Hindi matatawaran ang impact niya sa depensa, rim protection, mobile big man at versatile defender na kayang mag-switch sa mas maliliit na bantay. Siya ang defensive anchor na pwedeng bumuo ng identity ng Wizards. At kung tuloy-tuloy ang development niya sa shooting at offense, well, pwede siyang maging isang elite two-way big man. Si Bob Currington naman ay nagpakilala noong nakaraang season bilang steady floor general ng team. May playmaking at vision siya para i-organize ang opensa ng Wizards. Dagdag pa, kaya rin niyang maging scoring threat. Kaya nagiging mas unpredictable ang backcourt. Siya ang nagbabalanse sa pagitan ng veterans at ng young core, acting as the connector sa kanilang sistema. Kaya isang magandang addition si Bob Currington na bubuhat sa team ng Wizards. Kung pagsasama-samahin, Trey Johnson ang magiging offensive star, Alex Sarr ang magiging defensive backbone ng team at si Bob Currington ang magiging stabilizer sa guard spot. Sila ang pundasyon ng bagong era sa Washington Wizards. Bagamat maaga pa para masabi kung hanggang saan sila makakarating, pero isang bagay ang malinaw. Ang kinabukasan ng Wizards ay nakasalalay sa pangalan ng tatlong batang ito. Pero hindi natin pwedeng baliwalayin ang bigat ng dalawang veterano na nasa roster. Ang bagong addition na si CJ McCollum at ang kanilang mainstay last year na si Chris Middleton. Si CJ McCollum ay isang proven scorer at playmaker. Sa tagal ng kanyang career sa Portland at New Orleans ay nakita na natin yan. Paulit-ulit niyang pinapakita na kaya niyang gumawa ng sariling tira at kumamada kapag kailangan ng clutch baskets. Para sa Wizards, malaking tulong ito dahil hindi kailangang i-pressure agad ang mga rookies na magdala ng opensa. Dagdag pa riyan, makakatulong siya kay Bob Currington sa ball handling at playmaking duties pati sa decision makings para lalong ma-develop ang laro ng bata. Alam natin si McCollum na magdadala ng momentum sa team kapag kinakailangan at siyang magiging go-to guy bilang isang veteranong guard na gumagawa ng sariling tira at ng play para sa mga kakampi. Samantala, si Chris Middleton naman ay isang 3-time NBA All-Star at 1-time NBA Champion. Kilala siya bilang reliable 3-and-D wing, kayang magbigay ng spacing para kina Sarr at Trey Johnson at may defensive IQ na magsisilbing gabay sa young core. Bukod doon, dala niya ang championship experience mula sa Milwaukee Bucks. Bagay na napakalaga para ma-instill ang winning mentality sa isang rebuilding roster. Alam nyo kung tutusin, sina McCollum at Middleton ay hindi na long-term pieces ng Wizards, pero silang tinatawag na bridge players.
Habang hinuhubog ang mga batang core, sila ang magsisilbing stabilizers sa loob at labas ng court, kaya nariyan sila. Mentors sa locker room at safety net sa offense. Maliban sa 5 players na ating nabanggit, ay wag nating kalilimutan na may isa pang key addition ng Washington Wizards ngayon. Iyan ay ang athletic wing scorer na si Cam Whitmore. Isa siya sa pinaka-athletic young wings sa NBA ngayon. Malaking bagay ang kanyang slashing ability. Kayang umatake sa basket gamit ang bilis at lakas, bagay na kulang sa Wizards noong nakaraang seasons. Kaya rin niyang magbigay ng instant offense bilang secondary o third scoring option. Kasi kung minsan kapag nahirapan si Trey Johnson o McCollum, andyan si Whitmore na pwedeng sumalo ng scoring load. Siya ay isa ring transition threat dahil sa kanyang athleticism, lethal siya sa fast breaks. Perfect ito sa isang batang core na gustong-gusto ang maglaro ng mabilis. Isa rin siyang defensive potential. May katawan at lakas siya para bantayan ang multiple positions from 1 to 3 at kung minsan ay pwede rin sa 4. Kung maasa pa ang kanyang fundamentals, pwede siyang maging two-way player. Bilang isang 20-year-old pa lamang o 21, swak siya sa timeline ni Trey Johnson, Sarr at Carrington. Pwede siyang maging long-term piece ng core, hindi lang short-term addition. Sa madaling salita, si Cam Whitmore ay isang high-upside young scorer na makatutulong magbigay ng balanse sa Wizards. Habang sina McCollum at Middleton ay veterans na gabay, si Whitmore naman ay isa sa mga batang piraso na kasama sa magiging long-term future ng team. Sa kabuuan, kung tutusin, ito yung masasabi natin na paboritong problema ng isang rebuilding team. Kung paano babalansin ng coach ang mga minuto para sa mga veteranong tulad ni McCollum at Middleton, habang sabay na binibigyan ng malaking role ang mga batang core na si Sarr, Carrington, Johnson at si Whitmore. Kapag pinagsama-sama, malinaw ang larawan. Si McCollum at Middleton ang magbibigay ng leadership at stability ng team, samantalang si Johnson ang magiging offensive star potential, si Sarr naman sa defensive backbone, at si Carrington ang magiging floor general, samantalang si Whitmore ang energy at X-factor scorer ng team. Ang tanong ngayon para sa mga Wizards fans, sapat na ba ang kombinasyon ng youth at experience para makita na natin ang unang hakbang tungo sa progress? O isa pa rin itong taon ng pag-aaral at paghanda para sa kinabukasan ng team? Masasabi ko batay sa roster ng Wizards ngayon na may mix ng experience at potential. Hindi pa contender sa ngayon pero sa tamang pagdevelop ng kanilang young core sa tulong ng mga veterano, naniniwala ako na unti-unti nang nabubuo ang pundasyon ng isang bagong era sa Washington. At yan ang aking team analysis para sa Washington Wizards sa ilalim ng NBA Power Rankings ngayong 2025-2026 season. Malaki pa ang kanilang kailangang patunayan pero isang bagay ang malinaw, magiging kapanapanabik panoorin ang kanilang journey. Kung nagustuhan ninyo ang breakdown na ito ay huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa mga kapwa basketball fans. Ito ang Hoops and Dimes kung saan lahat ng usapang basketball ay binibigyan natin ng mas malalim na analysis. Kita-kits sa susunod na team breakdown.